at purihin po ang Diyos muli sa pagkakataon na tayo po ay narito upang mag-aralan ng mga salita niya, upang magbigay po sa atin ng encouragement. So, unang-una po, tayo po ay magbukas ng banal na kasulatan. Ito po sa James chapter 1, verse 2 hanggang 4. So, kung may mga Biblia po kayo sa bahay, ito man po ay aklat Biblia o nasa electronics, pwede niyo po akong sabayan. Sabi po dito, "My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing." So purihin po ang Diyos sa mga salitang ating binasa ngayong gabing ito. Tayo po'y manalangin. Ama, mapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos muli sa pagkakataon na kami po'y narito upang mag-aralan ng mga salita. Nawa itong mga salitang ito ay makapagbigay po sa amin ng encouragement, magbigay po ng kalakasang espiritual sa bawat isa po sa amin na kakaranas po ng mga trial, suffering, persecution, o anong pong mga dalahin namin. Nawa itong aming mapag-aralan ay makapagbigay sa amin ng kalakasang espiritual. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ngayong gabi mga kapatid ay itong pag-aaral natin ay pinamagatang trial and afflictions. So alam naman natin sa panahon natin ito, marami pong mga naranasan natin ng mga pagsubukan, mga problema na kasama na po sa pagiging mananampalataya ang mga ganitong nangyayari sa ating buhay. At kung babalikan lang po natin ang ating Panginoon mula nung siya isinilang hanggang siya po ay inilibing, ay talagang puro suffering, puro trial ang naranasan niya. Kaya bilang tayo tagasunod niya, ganun din po ang nangyayari sa atin. Marami pong trial, maraming affliction, maraming long suffering. So unang-una po, itong sulat po ni James ay naka-address po sa mga mananampalataya. Nang sabi nga po niya, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. So makita natin na yung pamanit po ng ating kapatid na Santiago na talagang yung mga trials ay ito ay dapat din ikagalak natin. Hindi dapat ito maging dahilan para ma-stress tayo, magkaroon tayo ng discouragement, kundi dapat ikagalak. Yun. So tingnan lang muna natin yung pinaka-definition, yung mga non-trials. A trial is any difficulty, affliction, o hardship sovereignly appointed by God to test. So yung mga trial, difficulty, affliction, hardship, ito po ay naka-appoint na sa Diyos na ibinibigay niya sa mga anak niya, sa mga lingkod niya na gusto niyang i-test, prove, and strengthen. Yun, una-una i-test, i-prove, strengthen para palakasin, and refine the faith and character of His people. Not to earn salvation, kasi hindi dati naniwala na by works and salvation. Eternal salvation is absolutely the work of the Godhead. Hindi trabaho natin yun. But to reveal it and conform them to Christ. It is never accidental. Yun. Hindi wala pong aksidente sa atin. Never punishment for losing grace. And God is never the author of the sin that may be accompany it. So makita natin na lahat ay pinangyayari ng Diyos ayon sa kagustuhan niya, pero hindi siya yung author of sin. Yun, para maliwanag. So, punta po tayo sa mga pag-aaral natin ngayon. Number 1, God is sovereign over all trials. Sa lahat ng trial, sa lahat ng pagsubukan, sa mga mga suffering, ano man nangyayari sa atin na minsan nagiging yung ibang mga kapatiran ay nanghihina, naglulupaypay dahil sa mga nangyayari mga pagsubukan sa ating mga buhay. Pero sabi doon, nothing comes by accident. Every trial is appointed by God. Nakatakda na po talagang mangyayari
yung mga trial na nangyayari sa ating buhay. So, ano sabi doon sa Ephesians 1:11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. So makita natin, who worketh all things. So kasama yung trials, kasama yung mga suffering, affliction, mga dalahin natin, kasama minsan yan sa itinakda ng Diyos sa mga anak na mangyayari para, ang reason pa rin, para it is yung ating pananampalataya, para ano pa ho, para ma-prove at ma-strengthen and refine the faith and character of His people. So, ano pa, doon po sa Psalms 119, kung may mga Biblia po kayo, 71 at 75, ayun na verse, no? Sabi doon, it is good for me that I have been afflicted, that I might learn the statutes. Yun, maganda po yung pagkabanggit dito. Mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Yun, so yung psalmist, sinasabi niya na maganda yung naranasan niyang affliction, napighati, naging reason, naging dahilan para ano po, matutuhan ang mga palatuntunan mo. Yun, sabi na yung psalmist. Sabi sa verse 75, know, O Lord, that thy judgment are right, and that thou in faithfulness has afflicted me. Talastas ko, O Panginoon, na ang mga kahatulan mo ay matuwid, at sa pagtatapat, iyo akong dinalamhati. Yon, ang Diyos ho ang nagbigay ng dalamhati doon sa psalmist. Yung kaya, sabi niya, talastas ko, O Panginoon, na ang mga kahatulan mo ay matuwid, at sa pagtatapat, iyo akong dinalamhati. So Proverbs 16:33, sabi doon, the lot is cast into the lap, but the whole disposing thereof is of the Lord. Ginagawa ang pagsasapalaran sa kandungan, ngunit ang buong pasya, yun, tanda po natin, buong pasya niyaon ay sa Panginoon. Yun, inaugat lang natin yung mga walang bagay na, walang aksidente na nangyayari. Lahat po ay pinangyayari ng Diyos ayon sa kanyang dahilan. Sabi po sa Lamentation chapter 3 verse 37 to 38, who is he that saith, and it cometh to pass when the Lord commanded it not? Sino siya na nagsasabi at nangyayari kung hindi iniutos ng Panginoon? Out of the mouth of the Most High proceedeth not evil in good. Sabi ng Lamentation, hindi baga sa bibig ng kataas-taasan nang gagaling ang masama't mabuti. Yun. So, kung ano man ang mga nangyayari sa atin na palagay natin parang masamang nangyayari, kung kailan ako naging Kristiyano, kung kailan ako naging tapat sa doktrina, practical na buhay, ay wala na, hindi ko na ginagawa yung dati kong mga ginagawa. Pero bakit minsan nangyayari itong mga trials na ito? So minsan may mga Kristiyanong nagtatanong kung kailan daw sila nabautismuhan, saka sila inaatake ng kalaban, saka sila parang ang daming mga dalahin sa buhay. Pero tandaan po natin, ang sabi po ng Biblia, out of the mouth of the Most High proceeded that evil in good. So ipa-question mark. Ibig sabihin, hindi lang mga mabubuting bagay ang dumarating sa atin. So, ganun din yung sinabi sa Job, no? Sabi doon, but he said unto her, ito, yung pangalawang dumating na pagsubok kay Job, no? Na mismo yung babae, yung asawa niya, ay sinasabi na ng babae na, sumpain mo na ang Diyos mo para mamatay ka na. Pero anong sabi po dito? But he said unto her, thou speakest as one of the foolish woman. Speak it, what? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this, did that Job sin with his lips? Yon. So si Job, alam naman natin yung kwento niya, no? Na talagang lahat ho ng ari-arian niya, nawala po sa kanya, namatayin po siya ng mga anak, yung kanyang bahay na wasak, ang natira na, wala na ho natira sa kanya, sila na lang na mag-asawa.
At ang pangyayaring ito, pati yung asawa niya, naging oposisyon. So nawa, ang mga asawa natin, di opposition. Dapat katuwang natin sa ministry. Ito, nangyari na po ito, na nawala na ng ari-arian, naging opposition na yung asawa. So yung punto natin mga kapatid, na ang Diyos ay sovereign sa mga trials natin, sa mga affliction, sa mga suffering, sa mga problema natin, ang Diyos po ay sovereign in over all trials. So, punta po tayo sa pangalawang bahagi, why trials come? Bakit nga ba dumarating ang pagsubok? God's holy purposes, may yung banal na layunin ng Diyos, kaya ibinibigay niya yung mga pagsubok. Number 1 po, to prove and strengthen faith, para ma-prove at palakasin yung pananampalataya ng mga anak niya, ng mga lingkod niya. Anong sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7? Wherein you greatly rejoice, thou now for a season, if need be, you are in heaviness through manifold temptations. Galam mo, manifold temptations. So yung temptation ito ay pag inugat natin sa Greek, trials po yun, testing. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Galam mo yun? Mulit-muling pagsubok, manifold temptation. So, sa iba, manifold blessing, manifold, maraming manifold, pero ito, manifold temptation. Anong sabi doon? Pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. So, hindi natatapos. Pag na-overcome mo yung isang trial, may susunod ulit. Manifold temptation. That the trial, sabi po ni Peter, that the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth, thou it be tried with the fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Jesucristo. So makita natin na yung pagsubok ng ating pananampalataya ay talagang ibinibigay ng Diyos. Hindi para pahirapan tayo, kundi talagang to prove and strengthen our faith, para palakasin at ma-prove yung ating pananampalataya. Dito rin po sa Psalms, 66, verse 10 to 12. Ano sabi po ng psalmist? For thou, O God, hast proved us, thou hast tried us, as silver is tried. Sapagkat ikaw, O Diyos, tinikman mo kami, iyong sinubok kami na parang ng pagsubok sa pila. So lahat po tayo sinusubok, mga kapatid. Hindi lang nasabi ng psalmist, parang pilak na sinusubok para talaga mapatunayan yung realidad ng ating pananampalataya. Sabi doon, to prove and strengthen our faith. Sa verse 11, thou broughtest us into the net, thou laidst affliction upon our loins. Iyong sinuot kami sa silo. Ikaw ay naglagay ng mainam na pasan sa aming mga balakang. Ayun, galang mo yun, no? Diyos mismo ang naglagay ng alin po? Ng mga silo. Tapos sino pang naglagay ng mainam na pasan? Ang Diyos din po. Yun. At ang purpose pa rin para i-prove, para palakasin yung ating pananampalataya. Thou hast caused men to ride over our heads. We went through fire and through water, but thou broughtest us out into wealthy place. Iyong pinasakay ang mga tao sa aming mga ulo. Kami ay nangagdaan sa apoy at sa tubig. Ngunit dinala mo kami sa saganang dako. Yon. So, kung mayroong mga affliction, mayroong mga trials, mayroong mga problems, kaduluduluhan talaga niyan, mga kapatid. Sabi doon sa dulo, ay ngunit dinala mo kami sa saganang dako. Yung pangako naman ng Diyos na
yung trials, kung makita natin si Job, no? After ng kanyang trials, after ng affliction sa maraming opposition, in the end, yung ibinalik ng Diyos yung kasaganaan ng buhay ni Job. Pero hindi na ba tayo magpo-focus sa buhay ni Job? So, pangalawa, ano yung why trials come? God's holy purpose, number one, is yung tinatawag na to prove and strengthen faith. Number two, to chasten and correct His children. Yun. Kaya i-determine na natin, baka ito ay koreksyon na ng Panginoon, baka dinidisiplina na tayo ng Diyos, kaya tayo nagkakaroon ng trials o mga suffering o problem. Kailang alam natin na kinukurik na tayo ng Diyos. So alam naman natin yon. Baka na may nilalabag na tayo na mga kalooban ng Diyos na ito yung nagiging dahilan para i-correct tayo, i-disiplina ng Diyos. Ang sabi po niya sa Hebrew chapter 12, verse 6 hanggang 7, tapos 11, for whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. So pag iniibig ng Diyos, pinarurusahan niya. Bakit pinarurusahan? Baka lumilis na tayo sa tamang landas, sa tamang direksyon. Baka wala na po tayo sa direksyong patungo sa paglilingkod sa Diyos. Baka nauuna na yung ating pansariling kapakanan. Baka nauna na yung pansarili nating kagustuhan. Hindi na nasusunod yung kagustuhan ng Diyos. Kaya ang anong ginagawa ng Diyos? At hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. If you endure chastening, verse 7, God dealeth with you as with sons, for what son is he whom the Father chasteneth not? Na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. So, kailangan talagang pagtitiisan natin kasi tanda ng pagmahal ng Diyos, mga kapatid. Kapag tayo ay nagkasala o nagkakamali, talagang may parusa ang Diyos. Kaya ang pagtiisan natin yon. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alingang anak ang hindi pinarusahan ng kanyang ama. So lahat po tayo makakaranas dyan. Ako nakaranas po ng pagdidisiplina ng Diyos. So, lalo na nung mga bago-bago pa tayo sa pagiging mananampalataya, parang ginagawa nating laro lang yung paglilingkod. Na dapat pala ang paglilingkod ay ginagawa nating seryoso, na hindi dapat nagbibiro. Ano sabi ng Galatians 6:7? Tingnan natin yung sinasabi ni Pablo po doon. Galatians chapter 6 verse 7. Sabi ni Apostol Pablo, be not deceived. God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Siyempre, yung context nito ay yung tungkol sa pagtulong o yung tinatawag na generosity ng mga mananampalataya o pagtulong sa mga kapatiran. Pero makita natin na kapag tayo naglilingkod, huwag na natin gawing biro, maging seryoso na po tayo. Ay, kita mo, yung lindol sa Mindanao, wala ba nilang mamamatay sila? Sa kasalukuyan, 53 na po ang patay. Hindi naman nila alam na mamamatay sila. Pero ang punto doon, hindi natin alam kung tayo ang susunod. Pagbutihin na po natin yung paglilingkod sa Diyos, ibigay na po natin yung the best na paglilingkod. Sabi nga ng Panginoong Kristo, love God above all, with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. So yung buong kalakasan natin. Kasi pag hindi natin ibinigay yung mga kapatid, makakaranas po tayo ng palo. Ito na po, sabi niya, now, no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward, it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya. Di ba parang, bakit Lord, bakit ako pa? Bakit pa ako nakakaranas ng mga parusa? Bakit hindi na lang yung mga masasama? Ang dami namang masasama, bakit ako pa ang nakakaranas nito? Pero ang sabi ng Hebrew, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may, pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga
nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Yon. So, ang kagandahan po nito mga kapatid, mahal tayo ng Diyos, kaya tayo ay nakakaranas ng disiplina. Yun po yung pangalawang dahilan kung bakit ibinibigay yung mga trial, suffering, affliction. O yung pangalawa, to chasten and correct his children. Ang sabi rin po sa Revelation 3:19, as many as I love. Yun, ito po maganda sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat eh. I rebuke and chasten, silos, therefore, and repent. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. So alam natin individually mga kapatid kung nakakalabag na po tayo sa kagustuhan ng Panginoon. Kung meron tayong nilalabag. Kasi pag may nilabag po tayo, 100% po talaga makakaranas po tayo ng pagdidisiplina ng Diyos. Hindi po pinapalampas ng Diyos maliit ban malaki na pagkakasala natin. Eternally, wala na ho tayong problema, no? Pero yung ating practical na buhay, mayroon pong epekto kapag tayo po ay sumusuway sa Diyos. So, pangatlo, ano po yung pangatlo? To reveal sin and produce humility. Yun, para ma-reveal yung kasalanan. Bakit to? May trials, bakit may suffering, bakit may problema, para ma-reveal yung kasalanan at magkaroon tayo ng humility. Mag-humble tayo sa Panginoon. At alam natin yung nangyari kay King David, mula nung nagkasala siya, na nagkaroon siya ng affair kay Bathsheba. So, naramdaman po niya yung tinatawag pong affliction, yung talagang kabigatan sa kanyang puso. Bilang lingkod ng Diyos, mabigat po talaga sa kanyang kalooban. Kaya yung prayer niya, ano po yung prayer niya? Dito sa Psalms 51 verse 10 to 12, ano sabi po niya? Created me a clean heart. Kasi naging marumi na yung puso niya eh. Di ba? O God, and renew a right spirit within me. Likaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Tapos sa verse 11, cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Alam mo, pwede palang mawala, sabi doon, and take not thy Holy Spirit from me. Kapag nawala na yung Holy Spirit sa iyo, ano mangyayari sa iyo? Katulad ni Saul, di ba? Nagkaroon na siya ng jealousy, nagkaroon na siya ng pagtatangkang patayin si David, kasi nga nawala na po yung Holy Spirit. Kaya sabi ni David, cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Tapos sa verse 12, restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. So sa mananampalataya, sa Kristiyano, sa lingkod ng Diyos, kapag tayo po ay nagkasala, ang nawawala po ay the joy of salvation. Pero hindi nawawala yung pong eternal salvation. Yun po ay forever na. Kaya nga sabi sa John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth on Him should not perish. Wala nang kapamakan, but have an everlasting life. Ang mawawala lang po sa Kristiyano at mananampalataya, kapag tayo po ay nagkasala, ay the joy of thy salvation. Yung kagalakan nating maglingkod. Kaya marami mga Kristiyano, mga kapatid, wala nang kaganaganang maglingkod sa Panginoon. Wala nang ganang magbasa. Kaya maralaman mo, pag wala ka nang ganang magbasa, baka naman mayroon ka nang ginagawang kasalanan sa Diyos na itatago mo. Na itatago mo sa pastor, na itatago mo sa kapatiran. Pero never natin itatago yan sa Diyos, mga kapatid. Kasi sabi po ng Hebrew, chapter 4, verse 13, walang bagay na nalilingid sa Diyos. Kaya, minsan, bakit nagkakaganon? Sabi po ng Hebrew chapter 4, verse 13, neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things. O, tandaan po natin yan, mga kapatid. Baka natatakot tayo sa pastor, natatakot sa kapatiran, pero hindi tayo natatakot sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, but all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do.
So, sa Diyos po tayo matakot. Dahil siya po yung pwedeng magparusa, pwedeng mag-rebuild ng ginagawa natin. Kaya ito si David, di ba? Nangyari po sa kanya, akala niya hindi siya paparusahan ng Panginoon. So Psalms 119 verse 67, ano po yun? Before I was uplifted, I went astray, but now have I kept thy word. Bago ako nagdalamhati, ay naligaw ako. Yun. Yun pala, bago siya nakaramdam ng suffering, trial, ay naligaw muna siya. Ngunit ngayon tinutupad ko ang iyong salita. So, inintay pang magkaroon ng dalamhati. Naligaw kasi siya eh. So, marami ho sa atin naligaw. Nung nagkaroon ng matinding pagsubukan, yun, parang yung tinatawag na prodigal son, di ba? Yung prodigal son talagang nung nagkaroon ng maraming pagpapala na binigay ng kanyang tatay, talagang inuubos niya sa kalayawan, sa kabunduhan. Yun, nung wala nang matira, ayun, naalala niya na doon sa tatay pala niya ay sagana na kahit siya ay maging trabador na lang, okay lang. Basta makakain. So, huwag na natin hintayin magkaganon mga kapatid. Maglingkod na tayo ng tapat sa Diyos para hindi natin maranasan yung ganitong sitwasyon. Na sabi doon, bago nagdalamhati, naligaw ako. Ngunit ngayon tinutupad ko ang iyong salita. Tuparin na po natin ang salita ng Diyos. Wala pa yung trial, wala pa yung suffering, wala pa yung problema. At least, kakampi natin ang Diyos. Kapag magkaroon man ng mga dalahin sa buhay, alam natin kakampi natin ang Diyos dahil sumusunod tayo sa kalooban niya. So, pang-apat, ano ang dahilan kung bakit ibinibigay ang mga trials? To teach dependence and conform to Christ. Matuto tayong magdepende sa Diyos at sa maging conform sa Panginoon. Kasi wala naman tayong maaasahan sa tao mga kapatid. Kahit halimbawa may problema ka, pwede mong sabihin sa akin, pero malilimit lang magagawa ko, ipagpipiri lang kita. Pero ang lahat po ay dapat idepende natin sa Diyos. Huwag ho tayo sa tao magdepende dahil napakalimitado lang po ang magagawa ng tao. Pwedeng i-encourage natin. Pero yung pangailangan ba ng kapatid natin, pwedeng i-provide natin? Napakalimit po lang po, no? At ranas natin lahat yan. So, ang sabi po sa John chapter 16, verse 33, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace, and the world you shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Yan ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga disciple. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksanin niyo ang loob. Yun, pinapalaksan ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. At makita natin sa kasaysayan ng kapatid, yung sinasabi ng Panginoon dito na mayroon kayong kapighatian. Naranasan po ito in the first century, 65 to 70 AD. Yun, kung babaybayin natin yung Great Tribulation, matindi po yung nangyari sa kanila dito. Yun, pati yung pag-aaralan natin yung Matthew chapter 24, tapos Book of Revelation, almost nangyari po yan in the first century, at yung tinatawag nilang mayroon kayong kapighatian, naranasan po talaga nila ito mga kapatid. Talagang sa kailang pagiging mananampalataya, after na ang Panginoon ay umakyat doon sa kalangitan at naiwan yung mga Kristiyano, mga disciple, naranasan po nila ito. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanila? Ngunit laksanin niyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Kumbaga temporary lang naman talaga yung mga affliction, yung mga problema, mga trials na naranasan ng mga mananampalataya. Kasi hindi naman tayo forever dito sa mundo mga kapatid eh. Pag kinuha tayo ni Lord, hindi katapusan na. Pag dumating si Lord, yun na po yung katapusan. Alin man mauna tayo, umauna ang pagdating ng Panginoon. Wala nang problema kahit sino mauna. At least tayo po ay mayroong eternal security, mayroon tayong tinatawag na kasiguruhan sa ating kaligtasan. Sunod po, tingnan po natin,
trials are not a sign of God's disfavor. Kasi bakit sabi doon, bakit ang mga Kristiyano lang ang nagkakaroon trial? Bakit yung mga unbeliever parang sila pa yung palaging masaya, palaging yumayaman, palaging nakakabayad sa mga judit. Kami mga Kristiyano ay palaging pinoproblema ang mga judit. At kung sino pa yung mga hindi Kristiyano, sila po yung may mga may-ari ng kumpanya. Yon. Parang tayo ay nagkakaroon ng jealousy na kung bakit Lord, kung kailan ako naging Kristiyano, ay bakit kami pa ang trabahador ng mga unbeliever. Pero ano yung katotohanan? The godly suffer and the wicked often prosper. Yun ang realidad. Pero salvation is not based on earthly comfort. Hindi natin pwedeng ibase yung kaligtasan sa mga nakikita natin na bakit sila'y ganito, bakit ako'y ganito. Bakit to? John 9, tingnan natin yung sabi ng ating Panginoon. John chapter 9 verse 1 and 3, and as Jesus passed by he saw a man which was blind from his birth. At sa pagdaraan niya ay nakitan niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. And his disciple asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, Rabbi, sino ang nagkasala, ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya'y ipanganak na bulag? Jesus answered, neither had this man sinned nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. So kahit sa ganitong sitwasyon, kaya sa trials na binibigay ng Diyos, mga kapatid, doon makikita natin ang himala ng Diyos, yung kanyang tinatawag na manifest sa mga lalo na po sa kanyang mga pinili, na kahit minsan makita natin bakit yung ibang mga hindi Kristiyano parang walang problema. Hindi naman sa kanila binibigyan ng Diyos yung trial, testing. Hindi naman sila ipoprove ng Diyos. Kasi hindi naman sila pinili ng Ama, hindi sila anak ng Diyos. Tayo lang po talaga ay pinoprove, tinitest, tinatry ng Diyos para sa ating kalakasang espiritual, para i-test yung ating pananampalataya. Kung pupunta rin po tayo doon sa Job, no? Kung babalik tayo doon sa Job, chapter 1, verse 1, no? There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright. Ito, si Job po, mga kapatid, perfect and upright. Ibig sabihin, ng perfect, mature. Talagang pagdating sa spiritual, mature po si Job. Hindi ibig sabihin ng perfect dito, hindi siya nagkakasala, hindi nagkakamali. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job, at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid. Yon, sakdal at matuwid. At natatakot sa Diyos. Yon, ang katangian ni Job. At humihiwalay sa kasamaan. Pero bakit dumating sa kanya yung trials? Bakit dumating sa kanya yung namatay yung kanyang mga anak, naubos yung kanyang ari-arian? Wala, sakdal po siya, matuwid. Natatakot sa Diyos, humihiwalay sa kasamaan. Kung ito yung ating sasalaminin, ibig sabihin lang sa mga kapatid, hindi ho dahil ikaw ay matuwid o hindi ka gumagawa ng kasalanan ay walang trials. Siya nga po yung good example dito, mga kapatid, na kahit siya po ay sakdal, matuwid, natatakot sa Diyos, humihiwalay sa kasamaan, pero maraming pagsubukan na nangyari sa buhay po ni Job. Kasi hindi po si tinigilan ni Satanas na paruot parito, walang katigil-tigil, hindi napapagod, saka bibintang kay Job. Ang tawag po kay Satanas ay the accuser of the believer. Kaya akala natin, pag natapos na yung isang problema, ay, pastor, tapos na po, enjoy na ako. Tandaan po natin, manifold temptation, sabi po ni Peter. Manifold temptation, maraming pagsubukan ang darating po sa mga mananampalataya. In all this Job, sabi ng verse 22, sin not, nor charge God foolishly. Sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job,
ni inari mangmangmang ang Diyos. Sa lahat ng ito, ibig sabihin lang mga kapatid, na hindi siya nagreklamo sa Diyos. Lord, bakit ganito? Kung kailan mo naman ako pinagpala, bakit nagkaroon ako ng suffering? Bakit nagkaroon ako ng trials? Bakit din na lang yung mga masasama sa labas? Yung mga non-elect, yung mga reprobate, yun na lang po ang parusahan niyo, Lord. Pero hindi po nagganon ang prayer ni Job, mga kapatid, di ba? Kung babalikan nga natin yung Book of Job, yung unang bahagi ng kanyang pangyayari sa buhay niya, ano po yung sabi sa, tinan po natin sa 20, ang sabi doon, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground in worship. Yun ang ginawa niya, mga kapatid. Kahit naranasan niya yung mga trials na matitindi. Nang sabi doon, nang magkagayoy, bumangon si Job at tinapak ang kanyang balaban at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. Yun po dapat ang ginagawa natin, mga kapatid, kapag nakakaranas tayo ng mga trials at mga suffering, mga persecution, anuman mga dalahin natin, tayo po ay sumamba sa Diyos na kagaya ng ginawa ni Job. Yun, sabi ni Job 21, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord give, and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Yun. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay, bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. No, gano'n katindi itong pananampalataya ni Job, na kahit wala na yung aririan niya, nawalan siya ng anak, pero ito pa rin yung kanyang attitude toward God. Yung kanyang katangian na maka-Diyos, hindi nagbago. Kahit wala na yung ari-arian niya. Maraming Kristiyano nagbabago. Pag wala, tudong prayer sa Panginoon. Pag mayroon, nawawala na sa Panginoon. Yun ang mga mayroon, maraming mayroon na Kristiyano, talagang faithful sa Panginoon. Nung nawalan, yun naman, sinisisi ang Diyos. Huwag ganun, mga kapatid. Gayahin natin si Job, na kahit siya po ay mayaman, pinakamayaman nga, sabi doon sa verse 1, di ba? Sabi sa verse 1, there was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. His substance also was 7,000 sheep. Yun, ganun kayaman si Job. And 3,000 camels. Mayroon bang kapatiran dito na mayroong 7,000 sheep? Ilan ba yung sheep mo, Elder Rene? May 7 na ba? Pero siya 7,000. 3,000 camels. In 500 yoke of oxen, 500 sea asses, and a very great household. Pero sa isang kasap mata nawala. Pero makikita natin yung attitude niya towards God. Hindi siya nag-complain, hindi niya sinisi ang Diyos, kundi sumamba sa Diyos at in-acknowledge pa na lahat ng bagay ay bigay ng Diyos, na siyang nagbigay, siya din ang babawi. Sa dulo, ang sabi doon, purihin ang pangalan ng Panginoon. So, dapat pala ang gawin natin, mga kapatid. So, ano po? Ecclesiastes 9:11. Sabi doon, I return and saw under the sun that the race is not to the swift, nor to the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happen to them all. Ako'y bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw na ang pag-uunahan ay hindi sa mga matulin, ni ang pagbabaka man ay sa mga malalakas, ni sa mga pantas man ang tinapay, ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong nag-uunawa, ni ang kalooban ay sa taong matalino, kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. Yon. Kapag itinakda at talagang yun po yung kalooban ng Diyos, mangyayari po talaga. Kahit anong sabihin natin sa buhay natin, yung nakatakda na ay nakatakda na. Ang sabi po ng Jeremiah 12:1, righteous art thou, O Lord,
when I pled with thee, yet let me talk with thee o thy judgment. Wherefore, that the way of the wicked prosper? Wherefore are all they happy, that they'll bear it treacherously? Ikaw o matuwid o Panginoon, nang ako'y makipagtalo sa iyo. Ay gala mo, makakipagtalo ka pa sa Diyos. Gayon may makikipagmakatwiran ako sa iyo, bakit gumiginhawa ang lahat ng masama? Yun ang nakikipagkatuwiran siya sa Diyos eh. Bakit nangatitiwasay silang lahat na nagsisigawa ng may lubhang kataksilan? Yun, nakita ni Jeremiah, bakit yung masasama, gumiginhawa? Yung mga nagsisigawa ng kasalanan ay, tumitiwasay ang buhay. Yun ang question niya. Pero alam mo na natin na hindi natin pwedeng questionin ang Diyos sa kanyang pagiging sovereign God. So, pang-apat, God's grace is promised in trials. He never leaves, His strength is enough. Ano po yung sabi dito sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 10, and He said unto me, sabi ni Apostle Paul, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Yon, sapat na. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kahit bagkus akong magmamapuri na may malaking ganap sa aking kahinaan, upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Yun ang encouragement ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. Sa verse 10, therefore, I take pleasure in infirmities, and reproaches, and necessities, and persecution, and distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan. Si Apostol Pablo, yun, ikinagagalak pa yung kahinaan. Saan pa siya nagagalak? Sa mga pagkaapi. Yun, nagagalak siya. Sa mga pangangailangan. Alam mo, magagalak pa siya sa pangangailangan. Sa mga pagkakausig. Sa mga paghihinagpis. Dahil kay Kristo. Sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Yun, alam mo yun. So ito pambihira, ito si Apostol Pablo, no? Ikinagagalak pa niya, yung kinagagalak niya, yung pangangailangan, pagkakausig, paghihinagpis. Marami mga tao, pag nangangailangan, wala na. Hindi mo na makita ang nagagalak. Pastor, hindi mo na ako magdadalo. Kahit sa Google Meet, may problema ako, Pastor. Yon, yun ang nangyayari minsan eh. Pero ito si Apostol Pablo, mga kapatid. Kasi ina-acknowledge niya na anong sabi niya? Sabi niya, sa bahaging yon, sabi doon, and he said, unto me, my grace is sufficient for thee. At siya'y nagsabi sa akin, sinong nagsabi kay Apostol Pablo? Ang Diyos po, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Ano irereklamo natin mga kapatid? From the foundation of the world, God the Father elected us. Wala namang dahilan para i-elect tayo ng Ama. Wala namang kagandahan sa atin, walang kabutihang nakita. Yun pa lang mga kapatid, sapat na po yun. Legally, tinubos tayo ni Kristo. Kung tutusin, pwede naman tayo ang ipako sa krus. Kung ilan yung pinili ng Ama, yun na lang ang papatayin, yun na lang ipapako sa krus. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Siya ang gumawa ng hindi natin magagawa. Kasi may kasalanan, wala namang perfectong tao, kaya hindi natin magagawa yon. Tanging ang Panginoon lang ang nakagawa nun. Yung kanyang dugo ang ipinangpili sa atin. So, sabi doon sa Psalms 34:19, many are the affliction of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. Marami ang kadalamhatian ng matuwid. Yon. Pag matuwid, maraming kadalamhatian. Ngunit, inililigtas ng Panginoon sa lahat. So, ang kasunod ng dalamhati, pagliligtas ho, mga kapatid. Proven natin yan. Tagal na natin sa ministry, di ba? Ako, na-convert 1990. Siyempre, mga nauna, Arminian, tapos nag-reform, nag-primitive. Sa primitive, nagsimula ako sa primitive 2000,
3. Nasiren pa ako ni Pastor Ronald, 2003. So, ilang taon na po yon. So, sa dami ng mga problema, mga pagsubukan, nandito pa rin po tayo mga kapatid eh. Nalampasan na po natin yung mga pagsubok. At hindi naman sinabing tapos na tayo sa pagsubok. Sabi nga na Peter, manifold temptation. So, Isaiah 43:2, that when thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasayo, at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog, o magniningas man ang alab sa iyo. Siyempre, promise po ito yung sinasabi ng Panginoon kay Isaiah, na yung pangako na proteksyon, yung pangako ng Diyos na hindi niya iiwanan yung mga lingkod niya, yung mga anak niya. Sabi niya sa Psalms 46 verse 1 and 3, to the chief musician for the son of Korah, a song upon Alamot, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklulo sa kabagabagagan. Bagan, yon. Pag nababag tayo, Diyos po ang nagre-rescue sa atin. Therefore, will not we fear. Sabi ng psalmist, kaya hindi tayo matatakot. Thou, the earth be removed, and thou the mountains be carried into the midst of the sea. Kahit hindi tayo matatakot, bagamat ang lupa ay mabago, at bagamat ang mga bundok ay mga glipat sa kagalagitaan ng dagat. Thou the waters thereof roar and be troubled, thou the mountains shake with the swelling thereof, Selah. Bagamat ang tubig na iyon ay magsihugong at mabagabag, bagamat ang mga bundok ay mga uga dahil sa unos niyaon. Yun, mga uga. Yun, di ba, sa Mindanao, naugang ho yung buong Jinsan, yung mga karatig doon, 7.8 ang intensity. Ang Diyos po ang nag-uuga kung saan niya uugain. Halimbawa, uugain niya sa dito sa Cavite, wala tayong magagawa. Diyos lang po ang makagagawa nun, naugain yung lupa. Tayo pwedeng ugain ang lamisa, ang upuan, pero yung lindol ay proven po yan from Old Testament to New Testament. Kapag pinalindol, Diyos po ang gumagawa nun. At siguro pag-aralan natin anong reason ba't pinauuga ng Diyos yung mundo. Sabi doon sa 1 Peter chapter 4, verse 12 to 13, Beloved, think it not strange concerning the fiery. Ayun, ito naman. Fiery trial, which is to try you, as thou some strange thing happen unto you. Mga minamahal. Yun, naka-address po sa mga minamahal. Siyempre, mga born again ito, mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos. Huwag kayong mangtaka. Huwag na natin ipagtaka daw tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo, di karaniwang bagay. Siyempre, nagtataka tayo, bakit Lord? Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Hindi naman nangyari ito noon. Nung ako hindi Kristiyano, kaya parang masaya ako. Pero ngayon, kung kailan ako naging Kristiyano, ang daming pagsubukan. Front, back, right, and left. Yun. Kaya kahit front, back, and right, and left, tumingal na lang tayo. Sa Diyos na lang po tayo tumingin at sigurado nandun po yung solusyon. Pero sure po, sabi ng Biblia, mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring ang nangyari sa inyo di karaniwang bagay. But rejoice. Anong gagawin po mga kapatid? Pag nakaranas tayo ng magsubukan, but rejoice. Inasmuch as you are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. So pag may pagsubukan daw, sabi doon, kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkapahayag ng kanyang kaluwalhatian naman, ay mga galak kayo ng malabis na galak. Ngayon, hindi pa malabis na galak mga kapatid Kaya ang sabi ni Peter, kung kayo'y mga galak. Pero pag natapos na po ang buhay natin dito sa mundong ito, ano ang sabi ni Peter?
Yon, with exceeding joy ang mararanasan natin doon sa eternal na langit. Na kasama natin yung Ama, yung Anak, yung Espiritu, lahat ng mga lingkod ng Diyos, lahat do ng pinili ng Ama ay makasama natin doon sa langit at maranasan natin yung tinatawag na exceeding joy. Yun, punta tayo doon sa panghuli mga kapatid. The believer's proper response. So ano yung response natin pagdating sa trials? Number 1, submit to God's will. Yun. Overtime lang tayo ng kaunti mga kapatid. Sabi doon, submit yourself. James 4:7. Submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Pasakop kayo sa Diyos. So kailangan yung submission. Importante yung magpapasakop. Kasi yun ang talagang kailangan natin magpasakop sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, trust rather than complain. Magtiwala sa halip na magreklamo. Ang sabi po ng Psalms 37 verse 5, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Saan daw natin ihabilin? Hindi sa kapitbahay, hindi sa kanino man. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. So sa Diyos natin ibibilin. Sa Diyos natin sasabihin ano yung mga trials natin, mga problema, mga affliction. Sa Diyos po natin sasabihin. Pwede na tayo mag-share sa kapatiran, pero alam natin, limitado lang magagawa ng kapatiran. Number 2, look for eternal glory. Sabi po, for our light, for 2 Corinthians 4:17-18, for our light affliction, which is but for a moment, work it for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Yon. Sapagkat ang aming magaang kapigatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kalawalatiang walang hanggan. Yon. Pagdating ng final phase o glorification mga kapatid, nandun na po tayo sa tinatawag na eternal glory o yung tinatawag na maluwalhati na pinangako ng ating Panginoon. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So kaya nga ang focus natin spiritual, hindi material eh. So, pang-apat, comfort others. Yon. Blessed be sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4. Blessed be God and be the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. Yon, the God of all comfort. Yung yung text natin sa kabanatuan sa Sunday, the God of all grace. So, the God of all comfort. Maganda rin itong topic, the God of all comfort. Sa Sunday, the God of all grace. Di ba? So maraming pwedeng ituro. Sabi doon, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. Yun. Ang Diyos lang po ang pwedeng mag-aliw sa atin. Hindi tayo pwedeng pumunta sa kung ano-anong mga establishment para maaliw. Ang Diyos lang ang pwedeng mag-aliw sa atin pagdating ng affliction, trials, problems, anuan po yan, ang Diyos lang po ang pwedeng mag-aliw sa atin. Huwag mo tayong humanap ng kaaliwan sa kapwa-tao natin. Hindi ho, ina-advise ng Bible yan. Ang Diyos lang po ang pwedeng mag-aliw sa atin. Verse 4, who comforted us in all tribulation. Yun. That we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian, sa pamamagitan ng pag-aliw na inaaliw din sa atin ng Diyos. Yun, ganun mo yun, ang gandang verse na ito. So, sa conclusion, dito na po tayo magtatapos, Romans 8:35. Ito, yung pinaka-conclusion nating text sa Romans 8:35, 37, tapos 39. Sabi ni Apostle Paul, who shall separate us from the love of Christ? Question mark. Shall tribulation? Ito yung naranasan niya mga kapatid. Or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword. Now in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us.
nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So trials are part of God's wise plan. They do not come because we have lost grace, but because we have it. Mayroon na naranasan natin biyaya. They do not separate us from God's love. They deepen our experience of it. God rules over the storm, and He will bring His people safely through the glory. So yun ang patibay na itong mga pagsubukan. So ulitin lang po natin yung mga dahilan, mga kapatid. Number 1, yung God is sovereign over all trials. Number 2, why trials come? God's holy purposes. Number 3, trials are not a sign of God's disfavor. Number 4, God's grace is in promise in trials. Tapos yung panghuli, the believer's proper response. So yun lang po mga kapatid sa gabi ito at salamat po sa ating Panginoong Diyos. Elder Marcial? Amen. Maraming salamat,